Ngayong gabi, 30 anyos na lalaki sa Quezon, hindi na kailanmang naranasang tumayo o makakita dahil sa pinagli daw sa ulo ng manok at ang pambihirang karamdaman ng isang baby sa Malabon. Kailangan niya po ng ating tulong. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo. Kung hindi ulo ng manok, isaw. Yan daw ang pinaglian ng nanay ni Ronel sa kanya. Kaya lumabas na kakaiba ang kanyang itsura. Ngunit naniniwala ba kayo? Ano ba talaga ang totoo? Alas 4 pa lang na madaling araw, dinig na ang pagtilaok sa tahanang ito sa General Nakar, Quezon. Madalas dahil sa manok, pero paminsan-minsan dahil kay Ronel. Onel ang palayaw na ibinigay sa kanya ng mga kaanak. Mistulang jamming session ni na Onel at Mang Manok ang palaging eksena dito sa tahanan ng pamilya Odi. Talagang nakagisnan ko po yun nung ako po medyo maliit pa na tumitila po talaga siya. Siya po ang parang nanggigising sa aming mga magulang at siya po talaga ito yung madaling araw na tilaok. Mga 3-4 po ng madaling araw, ganyan po. Tapos yun po, nagsasagutan na po yung mga manok na sa kapitbahay, ganun, yung sa aming pong manok. Kung obserbahan pa, tila may espesyal na koneksyon si Onel sa mga manok. Idagdag pang kanyang itsura at pangangatawan. Hindi nakataka-taka na madalas siyang nababansagang bilang taong manok. Ang sabi po sa amin ng nanay ko sa ni tatay, yun nga po, may kapansanan siyang ganyan. Tapos pinaglihi daw po niya sa ulo ng manok po yung mga isaw-isaw, ganun. Ano ko rin po yun, na-realize kasi po nung bata pa po ako, talagang nilalapitan po talaga siya ng manok sa higaan po namin. Nakakaaliw man para sa ilan ang hindi pangkaraniwang katangian na ito. Pero dala rin ito ay ang pagsubok para sa isang tao. 30 years old na si Onel, pero maraming bagay na hirap pa rin siyang gawin, tulad na lamang sa pagkain. Madalas, kailangan din siyang buhatin ng mga kapatid. Hindi rin nakakakita si Onel, ngunit sa talento, aba, may binatbat. Avid fanboy din si Onel, at eto pa nga raw ang paborito niyang palabas sa telebisyon. Sana sa pagiging boy. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo. Pang-apat si Onel sa 8 magkakapatid. Subalit, si Onel lang ang naiba. Pero nito lang 2022, dumating sa pamilyang isang matinding pagsubok. Pumanaw ang nanay ni Onel. Naging malaking dagok ito para sa pamilya. Yung tatay ko po naman ay nangungonstruction po, nag-ibang lugar po at para nga po daw may medyo panghanda po ng Pasko. Sa hirap ng buhay at sa dami ng kailangang pakainin paminsan-minsan, sa kanilang bakura na humahanap ng pantawid gutom ang mag-anak. Hindi rin naman kasi palagi may trabaho ang tatay nilang construction worker. Ang magkakapatid, pilit na ring gumagawa ng paraan para makatulong. Kami po nag-i-espalto po, asphalt sa karsada po. Magkano ang kita sa isang araw? 500 po. Kung tutusin po lalo't ganito, pamilyado rin po ako. Parang kahit po kulang ay pinagkakasya na rin po namin kasi wala po namang ibang pagkukunan ko, yun lang po talaga. Sa kabila ng lahat, maluwag sa dibdib na tinanggap ng kanyang pamilya ang sitwasyon ni Onel. Yung nga po, alagaan daw po yung pong kapatid namin at yun daw po swerte, bihira at bigay po ng Panginoon yung ganyang kapansanan. Kaya dapat daw po yung mahalin at alagaan.
Sa totoo lang, para sa kanyang mga kapatid, swerte si Unel na kanilang sinusubaybayan at minahal. Mula sa kanyang pagtilaok, kasama mga manok tuwing umaga. At lalo pa kapag nagpapamalas na siya ng kanyang nakakaaliw na talento. Ano kaya ang pwedeng gawin para mapagaan ang sitwasyon ni Ronel? Sabay-sabay nating alamin sa pagbabalik ng kapatid mo. Nang dahil sa hindi pangkaraniwang kondisyon ni Ronel, marami siyang hindi nagagawa. Kasama na dyan yung mga gawaing normal sa atin, gaya ng pagtayo, pagsasalita, maging ang pagbabasa. Pero alam niyo ba, meron siyang angking talento na pang 5. Malupit kung bumirit, with feelings pa. Hindi man nakakapagsalita ng diretso si Unel. Aba, siguradong panlaban ng boses na yan sa mga caroling ngayong Pasko. Sa sobrang hilig ni Unel sa musika, ilang radio sets na ang nasasagad niya ng paggamit. Nung pong wala po siyang radyo, ito po sinasaksak po sa cellphone. Gumagana pa yan, luma na. Minsan po pasira-sira. Tapos po iniaayos-ayos lang po, na tunog naman po. Buti na nga lang, may cellphone na rin ngayon. Dito, napapakinggan ni Unel ang mga palabas na pinapanood din ng kanyang mga kapatid. Tulad na lang ng kapatid mo. Umarat sana sa pagiging Kakabota. boy. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo. Ngayong Pasko, simple ang wish ni Unel at ng kanyang pamilya. Kung ano man po ibibigay ni Sir Rapi sa amin na papasko, ngayong darating pong Pasko ay malwalhati po namin tatanggapin at lubos po kami nagpapasalamat sa kanya. Kaya naman, heto ang aming aksyon. Dahil sa kanyang kondisyon, kailangan sana ni Unel ng komportabling mahigaan. Sagot na rin po namin yan. Ito ng regalo ni Senator, ha? Dapat ko lang dito. Oh. Radio. Ano yan? Unan. Siyempre, pag may unan, dapat may bagong higaan. At saka, yung bagong higaan mo, kailangan may bedsheet, saka kumot. Ayan, unan mo yan. Unan. Oh, unan. At syempre, dahil holiday season, eto na rin ang mga bagong pang-get up ni Unel. Magpapasko, kailangan mo ng bagong damit. Oh, ha? Oh. Damit. Ang dami niyan. Oh. Damit. Oh, wala ka mo. Pero, meron pa raw siyang hiling para sa Noche Buena. Anong gusto ni Ronel sa Pasko? Ay, Handa. Kailangan natin pang handa. kadikita. Spaghetti. Spaghetti? May pang spaghetti na tayo dyan. Pasok, spaghetti. Of course, wish granted na yan. At marami pang ibang dagdag. Pero hindi pa nagtatapos dyan ang lahat. Heto ang magpapaigting pa sa talento sa pagkanta ni Unel. Isang portable karaoke set. Mahilig kumanta, dapat may karaoke. Siyempre, tinesting na agad ni Unel yan. Ay kag-ibig sa laharin, ara-ara ay alibig at kilabing. Salamat kay Rocky dito. Lubos po ako nagpapasalamat sa blessing na binigay po ni Senador Rapi Tulfo. Malaking tulong po sa amin ito. Merry Christmas po, Senador Rapi Tulfo. Maraming salamat po. Thank you. Sabi nga nila, ang diwa ng Pasko ay nasa pagbibigayan. Pero
doble pang biyaya at sayang hatid ng okasyon kung ang ating handugan ay mga kapatid nating may kapansanan at tunay na nangangailangan. Hangad namin dito sa kapatid mo ng kanilang awitin, patuloy na marinig. Dito sila karaki dito, nakakaiska dito ako. Dito sila karaki dito. Ang sitwasyon ni Ronel ay isang patunay na bagamat hindi perpekto ang buhay, maraming paraan para ito ay mapaganda tulad ng musika. Sa ating pagbabalik, baby sa Malabon na may pambihira at mapanganib na kondisyon. Alamin natin ang kanyang kwento sa pagbabalik ng kapatid mo. Mahigit 1 taong gulang na si Baby PB na mula sa Malabon. Pero ang kanyang paglaki nalalagay sa alanganin dahil sa kanyang kakaibang sakit. Dahan-dahang inuga ni Farlene ang duyan upang mahimbing na makatulog ang kanyang mga anak. Sa unang tingin, parang kambal na mga sanggol ang kanyang hinihele. Magkasing laki kasi ang dalawa. Pero ang baby girl pala na ito halos 2 years old na. Habang ang kapatid niya 2 months old lang. Yung ultrasound niya po, hindi po talaga siya nagpakita. Since nag 6 months, 7 months, di talaga siya nagpapakita. Pangalawa si Baby PB sa 3 anak ni na Farlene at Ernesto. Normal naman ng isilang ang panganay nilang si Penelope na 5 taong gulang na ngayon. Kaya laking gulat nila nang lumabas na iba ang itsura ni PB. Pero aminado si Farlene, may nakita ng kanyang doktor sa ultrasound. Hindi lang niya inasahan na ganun pala kalala. February 2, doon siya nakita na may cleft lip palate siya, wala siyang ilong, ganyan. Tapos, madaling araw, tsaka siya lumabas. Yung skull niya po, hindi siya nakita. Kasi naanon siya ng inunan. Kaya ang mukha niya lang po yung nakita. Na ano nang inunan? Natakpan po. Kaya yung mukha niya lang, tsaka yung katawan niya lang po ang nakita. Pero yung ulo niya, hindi po namin nakita sa ultrasound. Paglabas niya po, tsaka lang po siya nakitang ganun. Nung una, hindi matanggap ni Farlene ang kondisyon ng anak. Lahat naman daw kasi na binili ni Doc nung siya ay buntis, sinunod niya. Ang masakit, hindi ko expect na ganun. Wala naman akong ininom na gamot, ganyan. Nagulat lang po ako nung nakita ko yung anak ko na may bingot na po siya sa nabigla po ako nun. Para ako naiyak na hindi ko maintindihan pag nagkagano yung anak ko. Pero kinakaya naman po namin kahit anong hirap ng nakakaya po namin. Sobrang sakit po, ma'am. Halos kamatay ko nga po yung nakita ko nung lumabas yung anak ko na bakit siya nagkaganon. Kung saan-saang espesyalista nagpakonsulta mag-asawa. Iba-iba kasi ang diagnosis ng mga tumingin kay Baby PB. Meron pang nagbigay ng taning. Ang niya sa pabelya, may hydrocephalus. Nung nilipat ko po siya sa Jose Reyes, na may naman daw po siya, semilovar. May taning na rin buhay niya. Sabi nila sa pabelya na hanggang 6 months lang daw po yung tagal ng buhay niya. Pinadyos na lang namin kung kukunin po sa amin, okay lang po sa amin. Medyo sumayasaya rin po ako. Nawala yung medyo kaba ng dibdib ko sa bigay nilang ganyan taning na buhay. Pero tumagal naman po yung buhay niya. Ay, magdadalawang taon na po siya. Hanggang ngayon, alaga pa rin namin siya. Hindi po namin talaga siya babayaan. Ika nga ni na Farlene at Ernesto, pag-aaruga at pagmamahal ang kanilang naging sandigan. Kaya sa Pebrero, masayang magdiriwang si Baby PB ng kanyang 2nd birthday. Habang nasa gitna ng agam-agam ang pamilya, hindi inaasahang nabuntis muli si Farlene. Grabing kabaraw ang kanyang naramdaman. Kinakabahan. Baka mamaya ganun ulit, ganyan. Doble ingat talaga siya.
Kaya nung nag-ultrasound, pinaano ko kagad yung mukha niya. Kung may depresya, wala naman po. So, ano pakiramdam mo nung paglabas ng bunso mo? Normal siya parang yung panganay. Nag-thank you kay God. Parang buti na lang okay siya, normal. Laking pasalamat na lang na mag-asawa nang isilang ang kanilang bunsong si Baby Ernesto Jr. na malusog at walang anumang karamdaman. Dasal na lamang nila ngayon, humaba pa ang buhay ng pangalawang nilang baby si PB. Minsan po, naisip ko. Pero tumatawag na lang ako kay God. Sabi ko, sana umabot siya ng 20 years old, ganyan. Kahit 30, ganyan. Kahit di na siya lumaki, sa akin siya, ganyan. Kahit di na yung late development siya, kahit di na siya lumaki, ma'am, basta buhay siya sa akin. Okay lang. Ano kayang lunas sa kondisyon na ito ni Baby PB? Sabay-sabay nating alamin sa pagbabalik yan ng kapatid mo. One in 16,000. Ganyan karami ang ipinapanganak na may kaparehas na karamdaman ni Baby PB sa buong mundo. Ang masakit pa, kadalasan umanong hindi rin sila nagtatagal. Maliit sa karaniwang 2 years old na bata si Baby PB. Ito dahil sa iniinda niyang pambihirang karamdaman na ayon pa sa ilang doktor, maaaring wala ng pag-asa. Sabi ko nga po sa kayo, bakit po ganun ang nangyari sa anak ko? Sabi ko ganun sa loob-loob ko. Sana hindi na nangyari sa kanya yun. Kasi kawawa naman po siya, bata pa, sakit siya na ganun. Hindi ko po alam kung makapaglakad pa po siya o makapaglaro. Kasi ganun po yung karamdaman niya. Parang hindi niya kayang, ito na masabi mo, naawa nga po ako sa kanya. Ngunit sa pobreng pangangatawan ni Baby PB, ramdam namin ang lakas ng kalooban at ang kagustuang lumaban. Ganon din ang kanyang mga magulang na handang ibuwis ang lahat, maging malusog lang ang kanilang mga anak. Naisip ko po parang yung nalulungkot ako na parang nakikita ko siyang ganyan, na ba't ganyan yung katawan niya. Nakikita ko minsan, nagsisisure siya, naawa ko sa kanya, inakalong ko na lang pagka nagsisisure siya para tumigil. Sobrang hirap mo pag may anak ko may sakit. Grabe talaga. Di mo alam ang gagawin mo pag may sakit yung anak mo. Halos mo na alam kung anong gagawin mo. Minsan, hindi ka makakain, iniisip mo yung anak mong ganyan, may sakit. Dito sa kapatid mo, wala kaming kasong sinusukuan. Kaya naman, kami na mismo ang dumulog sa espesyalista upang maunawaan ang kondisyong iniinda ni Baby PV. Ang good news, si Doc na mismo nagsabi, may pag-asa si Baby PV dahil na rin sa pagiging alerto at pagtsatsaga ng kanyang mga magulang. Yung condition po ni baby ay tinatawag po na holoprosencephaly. Ito po ay isang congenital na anomaly or anomalya na usually kasi sa development ng brain po natin during 3 to 4 weeks po habang nasa loob po ng tiyan ni mami, usually nagsiseparate po yung brain into left and right hemispheres. So ngayon sa kanya, may pagkukulang po ng pag-separate or incomplete or total. Minsan po, hindi po totally nag-separate yung side ng brain niya into left and right. So base sa pag-aaral, actually more of genetic mutations ang sinasabi nila. Pero may mga sources din po na pwedeng magsabi na minsan sa sakit din ng nanay, mga infections. Then pwede rin po yung iba't ibang sakit tulad ng maternal diabetes. Part na rin po yung mga comorbidities tulad ng pag-inom ng alcohol or kung nag-take siya ng mga illicit drugs din. Pwede rin pong mag-cause yun. Pero kung tatanungin, yung pinaka-main cause, actually unknown talaga yung pinaka-cause ng holoprosencephaly. Sa condition po kasi na to, unfortunately, wala talagang cure.
So, more of mga symptoms, yung mga delays or yung mga difficulties kay baby, yun yung ina-address natin. Meron ding mga types, tulad ng allobar or lobar, na pwede mag-present na incomplete yung separation nga nung yung left and right side ng brain, na pwede actually siya mag-reach up until adulthood, yung mga rare cases po natin. So, ayun, mukhang yun po yung nakikita natin kay baby. Mula naman sa kapatid mo, heto ang mga aparato para makatulong sa maintenance ni Baby PB. Ganda. Dami. May suction, may oxygen ka na ako. Nagatid na rin tayo ng iba pang mga pangangailangan. Hindi lamang ni PB, kundi maging ng kanyang mga kapatid. Ay, onion, oh. Kay onion. Hala. Dami. Dami onion, oh. Pati na rin ang mga kakailanganin ng kanilang buong pamilya. Wow. Ang dami, oh. Mia. Okay, Pebi yan. Kay Pebi yan. Yeah. Kay Pebi yan na. Kay Pebi. Dito, dito, dito. Dito. Thank you po. Sobrang laking tulong. May oxygen na si Pebi. Kuya Pen, naka-receive ka na ba ng ganyang karaming Christmas gift dati? Wala pa po, ma'am. Ngayon lang po sa tulong po ni Sir Rafi. Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Bukod dyan sa mga pinadalang regalo ni Senator Rafi, meron pa siyang cash assistance. Thank you po, Sir Rafi, sa mga gift kay Pebi. Tapos sa mga groceries. Salamat po, Senator Rafi Tulfo. Merry Christmas po. Okay. Ganda, no? Maaring hindi pa rin tulad ng celebration ng ibang mga pamilya ang kina Farlene, Ernesto at Baby PB ngayon darating na Pasko. Ngunit mas harapin na nila ang bawat araw-araw ng may pag-asa. Tila katulad ng kwento ng batang si Jesus sa Sabsaban. Ang isang batang may karamdaman nagtuturo sa atin ng pinakadalisay sa anyo ng pag-ibig na sa kabila ng hirap at kahinaan may dalang paalaala na sa pinakamalaking pagsubok matatagpuan ng tunay na himala, ang pananampalataya. Dasal natin na lumakas pa si Baby PB at sa kanyang mga magulang ang patuloy na katatagan ng loob sa harap ng matinding pagsubok na ito sa kanilang buhay. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.